May isa pong kanta ngayon, mga sangkay, no? Sa social media po ito. Viral. Itong kanta na ito, mga sangkay, masasabi kong napakagandang awitin para sa ating Panginoon. Subalit, mga sangkay, bakit nagkakandagulo ang ilan sa mga mananampalataya ngayon dahil sa kantang ito at nag-viral po ito sa social media? Alright guys, so pag-usapan po natin ito kasi ang dami na pong nagko-komento, nagiging biruan na tuloy po ngayon mga sangkay at sana po matapos na yung debate. No, pag-usapan po natin ito, ano nga ba ang kantang ito? Bakit nagkakagulo ang ilan? Anyway, welcome po sa Sangkay Revelation kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga information patungkol sa mga end time events na saktong nagaganap sa mga global events. At syempre pinag-uusapan din po natin dito yung mga testimony at iba pang mga bagay patungkol po sa pagpapalakas ng ating pananampalataya sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. So kung gusto nyo po na mga ganitong klaseng content, no, o vlog, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel ngayon din. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Again, this is me, Sangkay Janjan. Umpisa na po natin ang balitaktakan. Ano nga ba ang kantang ito, mga sangkay? Ang dami pong nagpo-post tungkol dyan. Kagaya po na ito. So, napakahalaga daw po na ang lyrics dapat sakto at akma sa kung ano ang pananampalataya, doktrina ng isang simbahan. So, ngayon, mga sangkay, alam naman po natin ito na halos karamihan ngayon sa mga kanta na pumapatungkol sa pagpupuri sa ating Panginoon, ginagamit po ng lahat ng mga simbahan. At para po sa inyong kaalaman, mayroon pong mga iba't ibang doktrina mga sangkay mga Kristiyano. May iba naniniwala sa dalawang Diyos, Diyos Ama at Diyos Anak. May iba naman naniniwala na mayroong tatlong persona ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Pero mayroon pong naniniwala na mayroong iisa lamang na Diyos. Ito po ay ang mga oneness believer. So yung tatlong persona na paniniwala, ito po ay Trinitarian, mga sangkay. At ngayon, pag-usapan po natin, bakit sila nagtatalo-talo po dito sa kantang ito? Ano ba ang kanta na yan, mga sangkay? So ito po yun. I-play po natin kasi marami po ang nakakaalam sa kantang ito. Lahat po ng mga nakakaalam, mag-comment down below. Alright? Kain ka sa buhay ko, aming Ama. Nagtalo-talo sila dito kasi daw, si Jesus daw yung tinutukoy dito, pero biglang naging Ama. Ayan po mga sangkay. Panginoon. Ayan o, aming Ama si Jesus. May mga nagpo-post ngayon mga sangkay. I don't know kung sila po ay Trinitarian, but my belief mga sangkay, there is only one God. Okay? Naniniwala po ako na iisa lamang po ang Diyos mula sa Old Testament at magpahanggang ngayon, mga sangkay, sa New Testament, sa Church Age. We believe that there is only one God, as the Bible says. Ngayon, mga sangkay, tingnan lang po natin ito. Ito yung mga komento, mga sangkay. Sabi dito, sa bandang baba ng song, nag-shift ng address ang song sa lyrics na aming Ama. Kapansin-pansin. Kasi dito, mga sangkay, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilan ka sa buhay ko. Tapos sa bandang baba daw po, nag-change to aming Ama. Kapansin-pansin na nawawala ang thematic at lyrical coherence sa song. Because nag-shift daw po bigla sa pangungusap na aming Ama. So ngayon mga sangkay, parang ang gusto nilang sabihin, dapat akma sa kung ano ang paniniwala ng Trinitarian, no? Ang mga lyrics. Actually, mga sangkay, marami po silang lyrics na ganyan na kapag ka hindi mo alam yung doctrine nila, mga sangkay, wala lang sa'yo. Itong mga nakapansin, may mga maalam po o mga maalam po sila pagdating po sa kanilang paniniwala o doktrina na mayroon nga pong tatlong persona na Diyos. Pero mga sangkay, ayan o, ang dami. Ang daming komento tungkol dyan. Ito po ay viral na po sa social media. Mga sangkay, ayan, Diyos ka sa amin. Ayan o, ang dami pong nagkokomento tungkol dyan. So ngayon,
patalastas muna tayo. Para wala na daw pong pagtatalo-talo. Eto, binago po yung lyrics. O mga kapatid, para wala ng issue, para wala ng mga bangayan, away, baguhin na lang natin yung lyrics ng Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Oh yeah. Ginawang, oh yeah. Instead na aming ama, kasi yun ang nagiging issue, di ba? Yung ama. So, gawin na lang, oh yeah. O, di ba? Wala nang pagtatalo-talo doon. Di ba? Well, ano lang to mga sangkay? Joke time. Kasi ang dami pong ang dami pong nagdedebate na. Ngayon, mga sangkay, ano ba talaga sinasabi sa Bible? Ako kasi naniniwala ko na mayroon lang iisang Diyos. Kami po ay mga one God believer. We believe na yung Creator, yung Ama, ay same. Si Jesus. Bakit? Ito yung sinasabi ng Bible. Kami kasi mga sangkay, hindi na po kami naaapektuhan. Kasi itong song na to, napakaganda. No? Lahat ng song na dumedirekta sa Diyos at pumapatungkol kay Jesus, wala pong problema dyan para sa amin. Hindi po kami naguguluhan. Kasi nga po, we believe that there is only one God. As the Bible says. Ngayon, mga sangkay, ano ba talaga sinasabi sa Bible? O, ngayon, balikan po natin. Hindi ba ama si Jesus? Okay. Sa Isaiah chapter 9, verse 6, the Bible says, for unto us, ito po ay propesiya, mga sangkay, na isisilang si Jesus. At tingnan nyo to for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kita nyo mga sangkay, pansinin nyo yung mga salita. Mighty God, the Everlasting Father. Meaning, itong Jesus na naipropesiya sa Isaiah chapter 9 ay isang ama. Oh, 'di ba? Ngayon niyo lang nalaman 'yan mga sangkay, no? Okay, palalimin pa po natin. Ngayon, naipropesiya ito. Ano nangyari? Isinilang si Jesus Christ. Naging tagapagligtas po natin. Ngayon, anong sinasabi sa Bible? Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ito napakalinaw. Hindi na po natin kailangan magdebate. Sabi dito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Kita nyo? Ano sabi ng Bible? God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into the glory. You see? Ulitin po natin, God was manifest in the flesh. Ang Diyos, ang nag-iisang Diyos ng Israel, nag-manifest sa katauhan po natin. May mga magsasabi na hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu, hindi niya gagawin 'yon. Guys, huwag niyong limitahan ang Diyos. Kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Diyos nga siya, 'di ba? Kung gustuhin niya maging pusa, magiging pusa siya. Kung gugustuhin niya maging daga siya, magiging daga siya. Kasi Diyos siya. Kung gusto niyang maging araw, magiging araw siya. Kasi nga Diyos siya. Tagapaglikha siya ng lahat ng bagay. God was manifest in the flesh. Ngayon, kumpirmahin po natin sa sinasabi sa Isaiah. Kasi may mga magsasabi, hindi, kasi pangalawa si Jesus na Diyos. Pangalawa ba? Anong sinasabi ng Bible? Sa Isaiah chapter 45 verse 5, actually isa lamang po ito sa maraming verses na pumapatungkol sa nag-iisang Diyos. I am the Lord and there is no other. Apart from me,
There is no God. That's what the Bible says. Apart from me, there is no God. Walang ibang Diyos maliban sa akin. So sino to na nagmanifest in the flesh? Na sinasabing God was manifest in the flesh. Kung iba siya, dito, sa God na to, na sinasabi sa Old Testament, ngayon, mga sangkay, kung iba siya dyan, aba, ibig sabihin, nagsisinungaling ang Old Testament. Diba? Pero hindi po, hindi nagsisinungaling ang sinasabi sa Biblia sa Old Testament. Bagkus ito po yung kumukumpirma na si Jesus ay siyang nag-iisang Diyos. Na sinasabi nga po sa Isaiah chapter 9 na ang tagapagligtas na ito, ang Messiah, ay isisilang at siya ay tatawaging Mighty God, Everlasting Father. Ito po yung titles niya, mga sangkay. Ngayon, di ba? Hindi magulo kapag ka one God believer ka. Walang pagtatalo-talo dyan. Hindi magulo. Ngayon, mga sangkay, ano ang kumpirmasyon? Basahin po natin ang Matthew chapter 28:19. Ginagamit po kasi ito ng mga kapatid po nating Trinitarian. We respect naman every Hindi po natin kailangang magdebate, mga sangkay. Ngayon, gusto ko lang ipaliwanag na ang kantang yon ay lahat halos ng kanta na pumapatungkol kay Jesus at sa Ama ay walang problema sa amin dahil halos lahat naman ng song ngayon sa Christian community ay ganun. Kumbaga, ang Holy Spirit po ang nagga-guide, no? Para ipakita hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng tao that there is only one God and His name is Jesus. Ito pa nga po yung medyo nakakalito sa doctrine ng Trinitarian, mga sangkay. Sobrang nakakalito. Mayroon daw pong iisang Diyos, pero may tatlong persona. Iisang Diyos, pero tatlong persona. Ibig sabihin, magkakaiba. Hindi office, hindi parang titles, kundi magkakaiba. Diyos Ama, separate sa Diyos Anak. Ang Diyos Anak, separate sa Ama, at may Diyos Espiritu. So ngayon, mga sangkay, nagkakalituhan. Teka lang, ano ba talaga, one God o tatlong Diyos? So nakakalito, mga sangkay. 'Di ba? Pero kung permahin po natin, sino ba itong si Jesus? We believe na siya po mismo ang Diyos Ama. Matthew chapter 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Sasabihin nila, di ba sangkay? Tatlo nga. Tatlo kasi ang Diyos. Ano sabi doon? Baptizing them in the name. Ano ang pangalan? Ang Father ay hindi name. Ang Son ay hindi name. Ang Holy Ghost ay hindi name. Ito po ay titles. Subalit ano yung name? Ang name ay sinasabi sa Bible. Sa Acts chapter 2 verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. You see, nabanggit na po si Jesus. Nabanggit na ang pinakamakapangyarihang pangalan na sinasabi sa Bible na kahit ang mga nilalang sa langit, mga nilalang sa lupa at kailaliman ng kalupaan, lahat ng nilalang ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ganyan kamakapangyarihan ang pangalang yan. Kaya wag na wag po ninyong gagamitin sa mga walang kahuluhang usapin. For the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. You see, ang name na yan, na si Jesus Christ, yan po ang sinasabi sa Bible, mga sangkay, sa Isaiah, na there is no God, there is no other God, and apart from me, there is no God. At sinasabi din po, mga sangkay, sa Isaiah chapter 9 verse 6, na ito ang Messiah, the mighty God, the everlasting Father, na kinumpirma sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, God was manifest in the flesh. Ngayon, bilang panghuli, konklusyon, mga sangkay, ito yung sinasabi ng Bible. Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Bible says, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. That's it, mga sangkay. Ang mga taga-Israel, ang mga Hudyo,
mula kay Abraham, magpahanggang ngayon sa Israel, naniniwala sila na iisa lang ang Diyos. Ang problema lang sa kanila, hindi sila naniwala na ang Messiah ay si Jesus. But again, sinabi sa Bible, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Alright? So ang kantang ito mga sangkay, hindi na dapat pagtalunan. Napakaganda ng awitin. Ulitin po natin para talagang manamnam po natin ang kabutihan ng Diyos. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.